na naman kami. Ako si Teacher Ka. Ako naman si Lian. At kami ay malugod muli na bumabati sa inyo ng Happy Sunday School! Kaya nga mga kids, ayain na ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapatid, at tayo na magsimula. Para magsimula tayo, tayo muna ay manalangin. Hinihilingan natin si Ate Lian na pangunahan tayo sa pananalangin. Sige mga kids, tayo muna ay manalangin. Pag tayo nananalangin, kamay ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, God, thank you po sa lahat nito. Pagtatay niyo po kami. Saka, pagtatay niyo po nila. Lagi niyo po sa amin kami sa Sunday School namin po. Saka love namin po kayo sobra. Sa love niyo din po kami din po sobra. Yes, Amen! Salamat Ate Lian sa isang napakagandang panalangin. Kids, it's music time! He's got the whole world in his hands. 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 He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the whole world in his hands. Isa pa mga kids! He's got the whole world in his hands. 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 He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the whole world in his hands. Tama yun mga kids! Ang buong mundo ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat, maging ang mga maliliit na baby ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Kids, ngayon mayroon tayong activity na gagawin. Araw-araw ay gumagamit ng Panginoon ng mga bagay para tayo ay protektahan sa iba't ibang sitwasyon. Ngayon, magpapakita kami sa inyo ng mga bagay. Tapos, sasabihin ninyo kung kailan siya ginagamit para
maprotektahan tayo. At una ay ang, ano to mga bata? Helmet. Ang helmet ay ginagamit saan? Tama. Ginagamit ang helmet kung tayo ay sasakay sa bisikleta o anumang sasakyan para protektahan tayo, protektahan ang ating ulo na hindi tayo mauntog. Kasi bata. So ay para sa kids. Okay. Ngayon naman mga kids, tuwing kailan naman ginagamit ang bagay na ito para tayo ay maprotektahan saan? Tama. Ito ay isang jacket. Ginagamit ito sa tuwing tayo ay giniginaw. Pinoprotektahan tayo nito sa lamig. Ngayon naman mga kids, saan din ginagamit ito? Ang payong ay ginagamit sa tuwing umuulan o kaya mainit ang araw. Pinoprotektahan tayo nito mula sa pagkabasa sa malakas na ulan o kaya naman sa sa init para hindi tayo mapaso ng init ng araw. Kids, ito naman. Ang face shield at ang mask. Yan. Ginagamit ang mask at ang face shield saan? Tama. Para tayo ay makaiwas sa coronavirus. Ngayon naman, syempre, ako na lang ang magsusuot. Ito yung kay Ate Rian. No? Suot mo, Ate Rian. Yan. Hindi niya maisuot. Kaya nga mga kids, kahit kayo, ay o kayo man ay aalis, huwag niyong kalilimutan at ipaalala niyo sa kalamani, kala daddy, kala ate, kala kuya, kala lolo, lola, na laging magsuot ng face shield at saka ng face mask para pangalagaan tayo nito at hindi tayo magkasakit mula sa coronavirus. Ang face shield at ang mask ay nagpoprotekta sa atin mula sa mga liquid na maaaring tumama sa atin, na maaaring may dalang coronavirus. Kaya, laging magsuot ng mask at ng face shield saan man tayo pumunta. Kids, ang lesson natin ngayon, syempre, ay tungkol sa pagpoprotekta ng Diyos sa atin araw-araw. Hindi lamang ang mga bagay ang nagpoprotekta sa atin sa iba't ibang sitwasyon. Pinoprotektahan din tayo ng mga tao. Ngayon, kids, ang story natin at ang lesson natin ay tungkol sa isang bata, sa isang sanggol na pinoprotektahan at sinubaybayan ng Panginoon. Are you ready mga kids? Apa! At dahil ready na kayo, tara nang makinig sa ating story. This is now a story time.
Sina Jose at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa Ehipto ng napakatagal na panahon. At doon nga dumami ang kanilang lahi. Ngunit katagalan ay napalitan na ang hari na tinatawag ng mga taga-Ehipto na Paraon. Ang Paraon ng Ehipto ay napakasama. Ginawa niyang mga alipin ang mga Israelita. Pati ang mga tao sa Ehipto ay pinagmalupitan at pinagtrabaho ng gusto ang mga Israelita. Isang araw, naisip ng Paraon, dumarami na ang mga Israelita at napakalakas nila. Kaya naisip niya ang napakasamang bagay. Sinabi niya sa kanyang mga tagalingkod, kapag may pinanganak na laking Israelita, itapon ninyo ito sa ilog at patayin. Ha 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 ha! Napakasama. Isang araw, ay may isang Israelita na nagngangalang Jochebed ang nanganak sa isang sanggol. Itinagan niya ang kanyang anak upang hindi ito makuha ng mga tagapaglingkod ng hari upang patayin. Ngunit sa katagalan ay hindi na niya maitago ang sanggol. Kaya naisip niya, gagawa siya ng basket, naayos niya ito na hindi ito mapapasok ng tubig. Katapos, inilagay niya ang sanggol sa loob ng basket at pinaanod ito sa ilog. Ang kapatid ng sanggol na si Miriam ay binabantayan ang sanggol. Ang anak ng Paraon, ang prinsesa ng Ehipto ay pumunta sa ilog upang maligo nang makita niya ang basket. Dalhin niyo sa akin ang basket na iyon. At kinuha ng kanyang tagapaglingkod ang basket. At nakita nila ang isang sanggol. Oh, isang sanggol na Israelita! Binuhat ng prinsesa ang sanggol at ipinasya niyang ito'y alagaan at ituring na anak. Moses ang pinangalan niya sa sanggol. Si Miriam na nagbabantay pa rin sa kanyang kapatid, kahit takot ay lumabas sa kanyang pinagtataguan at tinanong ang prinsesa, gusto ba ninyong hanapan ko kayo ng Israelita na mag-aalaga sa sanggol? Sige. Kaya dali-daling umuwi si Miriam at tinawag ang kanyang nanay na si Jochebed. Pinaalagaan nga ng prinsesa ang sanggol na si Moses sa kanyang sariling nanay. Binayaran niya pa ito. Sa ganitong paraan, inalagaan ng Panginoon ang sanggol na si Moses at ibinalik sa kanyang nanay upang alagaan sa matagal na panahon. Ayan mga kids, napanood na natin ang story ng sanggol na si Moses. Kaya dadako na tayo sa ating mga katanungan. Para sa ating unang tanong, ano ang ginawa ng nanay ni Moses sa kanya noong siya'y hindi na maitago? Siya ay inilagay sa isang basket na kanyang ginawa at sinigurado na hindi ito papasukin ng tubig. Pagkatapos ay inilagay niya sa basket doon si Moses at ipinaanod sa ilog. Pangalawang tanong, ano ang ginagawa ng anak ng Paraon o ng prinsesa noong makita niya ang sanggol na si Moses? Siya ay naliligo sa ilog, hindi ba? Pangatlong tanong, sa tingin niyo ba mga bata, nagkataon lamang na naliligo yung prinsesa doon sa ilog at nakita niya si Moses? Nagkataon lang kaya iyon? Hindi ito nagkataon lamang. Para sa pang-apat na tanong, paano pinotektahan ng Diyos si Moses ayon dun sa story? Kanina mga bata, naitanong ko sa inyo, diba kung nagkataon lamang ba na makita ng prinsesa si Moses noong siya ay naliligo sa ilog?
Hindi ito nagkataon lamang, hindi ba? Pinlano talaga ng Diyos na makita ng prinsesa si Moses at ituring itong anak upang maligtas ito mula sa kamatayan. At hindi lamang iyon, mga bata. Hindi ba kaganda rin na nailigtas na si Moses, naibalik pa siya sa kanyang mga magulang. Ganong bagay pinotektahan ng Diyos si Moses. Kids, tayo ay nangangailangan din ng proteksyon. Sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin, tayo ay nangangailangan ng pangangalaga. May ginagamit na bagay o mga tao ang Diyos para tayo'y alagaan. Katulad kanina ng helmet, ng payong, hindi ba? Yun yung mga bagay na nangangalaga sa atin. Ng face shield at ng face mask para pangalagaan tayo mula sa coronavirus. Gumagamit rin ng tao ang Diyos para tayo ay pangalagaan. Katulad doon sa story kanina. Diba? Ginamit ng Diyos yung nanay, yung kapatid, at yung prinsesa para pangalagaan si Moses mula sa kapahamakan. Kaya nga mga kids, ang Panginoon, ang siyang lagi nating katulong, ang siyang laging sumusubaybay, at siyang laging nagproprotekta at nangangalaga sa atin sa pamamagitan ng mga bagay o sa pamamagitan ng mga tao tulad ng ating mga nanay, katulad ng ating mga tatay, mga kaibigan, at marami pang iba. Kung gayon, habang nasa isip natin na ang Diyos ang ating tagapangalaga at tagaprotekta, matatakot ba tayo? Hindi. Lalo na kung tayo'y nagtitiwala ng lubos sa Kanya. Kaya, ang tulong natin mga bata ay mula sa Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Tara na at i-memorize natin ang ating Bible verse ngayong araw. Psalm 121 verse 2. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Isa pa. Psalm 121 verse 2. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Muli mga bata, sa huling pagkakataon, Psalm 121 verse 2. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang galing mga bata, huwag niyong kalilimutan ang ating memory verse. Let's do an awesome artwork. Kids, para sa ating awesome artwork ay gagawa tayo ng basket. Yung basket ay ginamit na bagay ng Diyos para protektahan at isave si Moses mula sa kapahamakan. Hindi ba? Kaya ngayon ay gagawa tayo ng basket. Ang material na kailangan lamang natin ay papel na merong hugis na square. Dalawang papel na merong hugis na square. Paano gumawa ng square? Ito ay inyo lamang gagawa ng pagsulok sa kagugupitin ang natitirang papel. So, kids, tingnan nyo at sundan nyo ang procedure ng paggawa ng basket.
Nasundan niyo ba kung paano gumawa ng basket? Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa ating awesome artwork. Kids, kami ngayon ni Lian ay magpapaalam na. Pero sana huwag niyong kalilimutan yung ating lesson ngayong araw. Maaasahan natin na saan man tayo pumunta, anuman ang ating ginagawa, ang pangangalaga ng Panginoon ay kasama natin. Saan man tayo naroroon, sino man yung ating kasama, ang Panginoon ay nariyan, tayo ay sinusubaybayan. Kaya huwag tayong matakot. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon, lalo na sa sitwasyon natin. Hindi ba? Nakakatakot nga naman talaga yung nangyayari. Subalit, mayroong Panginoon tayo na nangangalaga sa atin, katulad ng nangyari kay Baby Moses. Kids, huwag kalilimutan ang ating lesson ngayong araw. Paalam! God bless you. Stay at home.